Nandyan na pala kayo guys. Welcome sa video na to, and as you can see, sa sinulat ko sa whiteboard ko, yung gusto kong i-share sa inyo today is about target marketing. Okay? So, ano ba tong target marketing nito? So, let's start muna kung gaano kahalaga ang target marketing. So, mahalaga ang target marketing para hindi ka na ma-reject ng mga prospect mo. Yung una yon, mahalaga ang target marketing para ma-identify mo ng maayos kung sino na yung mga tamang tao na nag-raise ng hand na talagang kailangan ng products mo. At yung pangatlo, kailangan mo malaman ang target marketing para madali lang mag-close ng sale. So kung ikaw isa sa mga tao na nahihirapan talaga mag-prospecting, mahihirapan mag-sponsor, or nahihirapan na makapag-recruit para sa business mo or magbenta ng products mo, baka kailangan mong malaman ang target marketing. Okay, so ang target marketing isa siyang skill or knowledge na pwede mong i-apply sa kahit anong business na meron ka na related sa marketing. Okay, so let me show you an example. So halimbawa, may isa akong product. Okay, may isa akong product. Itong product na to is a whitening capsule. So itong product na to, binibenta ko sa mga kaibigan ko na mga mapuputi at mga flawless na skin. So, pagbenta ko sa product na to sa kanila is hindi sila bumili. Tapos, dinala ko ulit yung product na to dun sa mga kaibigan ko ng mga lalaki, na mga mapuputi na din, medyo chubby, tapos binenta ko sa kanila. Sinabi na, hindi namin kailangan ang product mo. Kasi iba pala yung kailangan nila, yung slimming product, yung pampasexy. So, nire-reject nila ako na maraming beses sa isang reason, hindi nila kailangan ang product ko. Kaya dyan na papasok ang target marketing. Importante ang target marketing para malaman mo talaga kung sino na yung mga tao na kailangan ng product mo. May kasabihan nga, diba, na if you are talking to everyone, if you are prospecting to everyone, you are actually prospecting to no one. Because yung nalaman ko is marketing is about communicating to a specific people, to a specific person na nangangailangan ng tulong. So, yun yung importante or ganun ka-importante ang target marketing. So, yung question ngayon is, paano ba i-a-apply yung target marketing na yan? So, sa target marketing, napaka-importante na pinakauna mong gawin, yan, is identify mo kung ano yung problem na gusto mong solusyonan. Okay, gaya ng itong product ko, whitening product siya. Syempre, yung problema na gusto kong solusyonan is yung mga problema ng mga tao na marami na silang na-try ng mga whitening products na hindi nag-work, marami na silang nasubukan ng mga mamahaling whitening products na hindi nag-work, yung mga tao talaga na desperado at frustrated na magpaputi. So, yun yung problema. Okay? Kasi kailangan mo i-identify kung paano mo maipo-position yung product mo as the only solution. Yan, as the only solution. So, napaka-importante yan siya. So, yung pangatlo na kailangan mo na-identify is dapat maging clear ka kung ano yung destination na gusto mong iparating or gusto mong i-share sa mga prospect mo. Okay? So, paano yung destination na yan? Katulad ng sa shinare ko na product sa'yo, diba? Itong whitening products. So, ano yung destination na pwede kong iparating sa kanila? Yung destination na pwede kong iparating sa kanila is that once na gagamitin nila yung product ko, once na i-consume nila, bibilhin nila to, maaari na puputi sila after 30 days. Okay? So, after 30 days is masusuotan nila yung pinakamagandang sleeveless nila na blouses or yung mga shorts na may ekse or hindi na sila mahihiyang i-show off yung skin nila sa public. Yung mga ganang mga bagay, ipakita mo yung destination or yung pleasure. Okay? Yung pleasure of consuming your product. Yung benefit. Kumbaga, what's in it for them. Okay? At yung pinaka-last, ito pang last, is kailangan mag-create ka ng avatar. Ano ba yung avatar na yan? Hindi yan yung movie na Avatar ha. Yung avatar na to is dapat
mag-identify ka or mag-create ka ng isang person. Okay, mag-identify ka ng isang person na gusto mong i-target gamit ang mga products mo. Katulad itong pampaputi. Okay, pampaputi na capsule. So, kailangan na alamin ko din yung problema niya. Okay, so katulad din itong sa number 1. Problem ng taong yon. So, dapat i-identify ko din kung ano yung gusto niyang solusyon para ma-position ko yung products ko. So, yung pangatlo, dapat alamin ko kung sino lang yung mga target age, okay, age ng products ko. Kasi, di ba, hindi naman lahat ng product is para sa iba't ibang ages. So, may specific ages din tayo doon. So, yung pang-apat is identify ko yung gender. Kung babae or lalaki ba. Tapos yung pang-lima is yung occupation, pwedeng ganun. Yung pang-anim is relationship. Yung pang-pito is pwedeng ano yung pinagkakaabalahan niya, yung pinagkakaabalahan niya. Yan. At marami pang iba. So, example lang to ha. Katulad, yung problem na gusto kong isolve dito sa product ko ng pampaputi is yung dark complexion, yung mga parang ganung mga bagay or mga tao na gustong pumuti kasi gusto nila na ito solution, gusto nila na makakuha ng isang product or makakita ng isang product na tutulong sa kanila para makapagsuot sila ng mga sleeveless, makapagsuot ng mga maiiksing damit, yung mga ganun mga bagay para hindi na sila mahiya, magtaas yung confidence nila, yung ganun mga bagay. So yung age ng mga tao na gusto kong i-target dito sa capsule ko is yung ages 18 to 40. Okay, 18 to 40. And yung gender is for female lang since itong product ko is for female only. Okay? So yung occupation, pwedeng yung mga nagtatrabaho sa office, pwedeng ganun, or yung mga nagbibilad sa araw. Okay? Pwedeng mga ganun mga bagay. Yung relationship, pwede single na mga tao, married, yung mga ganun mga bagay. So yung pinagkakaabalahan, yung mahilig silang mag-internet, or mahilig sila na maghanap ng mga products na whitening, yung mga ganung mga bagay. So, mag-create ka ng avatar na yun at pangalanan mo. Since female siya, pwede kong pangalanan na si Maria. Maria. Bakit importante na mag-create ka ng avatar? Kasi, dyan ka magpo-focus sa marketing mo. Okay, bakit importante na alamin mo tong apat na to pag nag-prospecting ka? Dahil ito yung magde-determine kung paano mo gagawin yung message mo, paano mo ipopost yung product mo sa Facebook, or kung may lead capture page ka or may mga squeeze pages ka, yung mga ganun mga bagay para alam mo kung paano mo ipapakita sa kanila talaga or paano mo ipoposition yung product mo sa kanila. So ganun ka-importante ang target marketing. Kasi again, once na malaman mo tong mga ganitong bagay, once na alam mo talaga, clear ka kung sino yung mga tao na o-offeran mo, hindi na mahirap sa'yo at madali na lang sa'yo ang mag-sponsor, mag-prospect, at most of all, mag-close ng sale. Okay, so I hope naman natutunan ka sa simpleng video na to, at I hope na nag-take notes ka din. And by the way, if you wanted to learn more about marketing and most of all, may isang course ako na i-release soon, that is online prospecting na course or list building mastery for Pinoy. So, i-click mo lang yung link na makikita mo sa video na to para makasubscribe ka sa waiting list para ikaw yung pinakaunang tao na magbe-benefit nun at ikaw yung pinakaunang tao na makapanood nun. Okay? And don't worry kasi kahit na wala kang technical na background is kaya mo pa rin masundan yung training na yon kasi ako din, hindi ako magaling sa computer. So, wala akong masyadong solid na technical na background. So, don't worry about that. Okay? And also, I'm going to share with you the tools na ginagamit ko for online marketing
Kasi ito talaga yung pinaka-importante ngayon, especially kung mahiyain ka, especially kung hindi ka mahilig makipag-usap sa mga tao ng harap-harapan, then you might as well try online marketing. So, I hope na makita kita sa next na video ko, and make sure na i-click mo yung button na nilagay ko sa taas or sa baba ng video na to. And I hope to see you on my next video. Again, my name is Saite Sanable, and always remember to live with passion and do everything you can to achieve and live your dreams. Bye for now.